itong week na to ay sinisurvey ko yung mga Grab drivers. Andito na naman yung kaibigan natin na si Cathy Binag. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat, Oo. mga kababayan. Nagsisurvey ako ng mga Grab driver. At lahat sila, parehas ang sinasabi na yung kita nila ay nabawasan by 1,000 to 1,500 a day. Grabe yun, Cathy. Sa 1,000, ilang pagkain na yun at pamasahe ng mga estudyante nila, di ba? Kaya itong crisis na ito, ano ang sagot ng ating gobyerno at ni BBM? At saka pala, Cathy, nasaan si BBM? Nako, yan ang tanong ng taong bayan. Auntie Claire, you need to come out. O kaya, proof of life. Yan. Para matigil na yung mga issue ngayon dito na lumalabas sa social media, mga tanong ng mga kababayan natin na nasaan na ang ating presidente, ano na po ang kalagayan ng kanyang kalusugan, at bakit ho imbes na talaga naman na lumabas siya at nang hindi na magkagulo or mag-isip pa ng kung ano-ano ang kababayan Puro natin. iwas eh. Oo nga eh. Oo. Yun yung pinakamali eh. Iwas, bawas. Di ba? May karapatan naman po sa ating konstitusyon na magpaalam ang ating presidente ng kanyang status ng kalusugan niya. Dahil po nakakatakot yung sakit niya, diverticulitis, at sinasabi pang may nagsasabi pang cancer na siya, stage 4. Hindi po naman nakakatulong yung mga sagot ni Attorney Claire na he's okay, he's well, at chuchuchu. Ipakita na lang po ninyo sa amin para matigil na po ng kaka-rumor mongering ang mga tao na sinusukat na po siya ni St. Peter. Yun. Kaya, ayan. Hi, BBM. Attorney Guanzon po, BBM. Ayan, kaharap ko ngayon. Pero, video clip ito yata, last month pa eh. Kaya mga kababayan, itong crisis sa fuel ay, ito na, talagang gutom na. Gutom na talaga mga kababayan natin. At, ang ayuda na sinasabi nila ay hindi naman dumarating. Dahil yun nga, ang pinakapuno at dulo nitong problema ng Pilipinas ngayon ay pera. Di ba, Cathy? Deficit? Yes. Kasi, Mama Bing, ang problema kasi right now, ang sweldo ng mamamayang Pilipino ay hindi tumataas, pati ang kinikita ng mga negosyante. Pero ang bilihin? Ang commodities natin, ngayon yung gasolina natin, nakakatakot yan. Kasi para tayo ay magkaroon ng mga supplies, logistic, kailangan ng halos crudo. doble pala, no? Inflation Yes, rate. yes. Na dati Pebrero ay 2.something% lang, ngayon ay 4.1% na. Exactly. At Sobrang na-feel na po yan kahit po ng middle class. Yung nga sinasabi ko, Cathy, the new poor, the middle class is the new poor. Kaya yung sagot ng gobyerno sa atin, ni BBM, na magtipid-tipid tayo, unfair naman po yan, sir. Na kami yung pinagtitipid ninyo. Tapos yung magnanakaw dyan, business as usual. Exactly. Ang dami pang bumibili ng maleta. Grabe kayo. Itigil nyo naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan para may pang-ayuda. Di ba? At saka kagabi, kahapon, kausap ko si Miss Cora Guidote. Kailangan daw natin i-alerto ang tao kasi bakit daw na parang nagno-normalize na sa Brit ang presyo ng crudo. Pero sa Pilipinas, pataas ng pataas. Walang bumababa di ba? Sabi hindi na magkukolekta ng excise tax. Excise tax ay 10 piso yan bawat litro sa gasolina. Wala pa naman Hindi pa rin yung mga, di ba, kaya nakita ko yung galit na galit si Senator Lauren Legarda. Parang naiiyak na siya sa galit. Kasi dun sa hearing nila, halos palaroy-laroy lang yung mga Department of Energy na mga opisyalis. Wala pa daw yung head of agency. At para bang yung kanilang mga slideshow daw doon hindi naman po accurate. Wala naman silang sagot kung ano talaga ang ilan talaga ang supply. Alam nyo, pag sinasabi nilang parating na yung barko galing ng Serbia na may fuel, ang tanong po, number 1, kailan? At kailan po yan marirefine? Kasi isa lang naman refinery natin, yung Petron, di ba? Kaya, kailan pa yan? Ngayon, pataas ng pataas. Wala namang pababa kasi pataas lang ng pataas.